Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Ito ang ating misyon. Parating ang ating kapwa Pilipino mula sa 3 isla, sa lahat ng probinsya, sa bawat rehiyon. Gawing moderno ang isang tradisyonal na kultura na may diwa at mensahe ng pagtutulungan at pagkakaisa. Muling buhayin ang kahulugan ng bayanihan, ipakalat ang tunay na pagdadamayan. Sa panahon ng pangangailangan ng ating mga kababayan, tutulungan at tuturuan natin silang tulungan ang kanilang mga sarili para makamit ang mga pangarap sa kanilang komunidad, mga proyektong mapapakinabangan ng bawat sektor ng lipunan, ang ating taus-pusong hangad sa bawat lalawigan. Maging halimbawa at inspirasyon sa pagpapatibay ng pananalig at pagbibigay ng pag-asa at maiiwang pamana sa lahat ng henerasyon. Simula na ng ating modern day bayanihan. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsustruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. No? Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Good morning mga kapuso! Narito na ulit ang programang Linggo-Linggo ay nililibot ang iba't ibang sulok ng Pilipinas. Inihahatid ang kwento ng mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. At sa patuloy nating pagsasabuhay ng diwa ng bayanihan, tinutugunan natin sa abot ng ating makakaya ang kanilang mga pangangailangan. Ito ang Si Manoy ang Ninong Ko. At syempre kasama natin ngayon si Manoy Wilbert. Magandang umaga mga kapuso. Siksik na naman ang ating programa ngayong linggo ng mga nakakaantig na kwento ng ating mga kababayan. Excited po kaming ihatid ang mga ito sa inyo. Tama ka dyan, Manoy. At sa tulong ng inimbitahan nating mga resource persons, aalamin natin ang pinakamabisang paraan para sila ay ating matulungan. Ngayong linggo, hindi tayo masyadong lumayo dito sa Metro Manila dahil ang mga binisita natin ay ang 2 komunidad sa Bustos, Bulacan, ang grupo ng mga magsasaka ng Angat Bustos, Pandi or Anbuspa Irrigators Association. At ang mga kabataang kinakalingan ng bahay at yaman ni San Martin de Porres Orphanage. Alamin po natin ang kwento nila mula sa kasama nating si Sherilyn. Ngayong linggo mga kapuso, bibisitahin ulit natin ang rehiyon na tinaguri ang Rice Granary of the Philippines, ang Central Luzon, Region 3. Isang lugar na hitik sa kasaysayan at likas na yaman. Humigit kumulang 47 kilometers mula sa capital city of Manila, bibisitahin natin ang bayan ng Bustos, Bulacan. Agrikultura ang pangunahing kabuhayan dito. Ngayong araw, kikilalanin natin ang 2 komunidad na umaasa sa yaman ng ekta-ektaryang lupain na ito. Ikaw, ako, kaya
ipanalo. Winner tayo lahat. Sabi nila, magtanim ay hindi biro. Pero ano nga ba ang mga kinakaharap na pagsubok ng ating mga magsasaka dito sa Bustos, Bulacan? Aling Junida, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din po sa inyo lahat. Ako po si Leonida Lorenzo, tubong Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Pero naninirahan po ako ngayon sa Katakte, Bustos, Bulacan. Dahil sa kakapraso naming bukid na aming sinisiyo. Ilang taon na po kayo nagfa-farming? 40 years na po. Ano po, Aling Nida, yung mga problema na kinakaharap niyo po dito sa pagsasaka? Unang-una, tungkol sa fertilizer, sa seeds. Kasi po ma'am, yung fertilizer namin, sa halip na bumaba, tumataas po. Binibigyan kami ng DA pero hindi po sapat. Bumibili pa rin po kami ng panibago sa iba. Ano pa po ba bukod doon ang sa tingin niyo problema niyo pa po sa Sa aming pagsasaka? mga pagsasaka, kailangan pa po namin makinarya, ma'am. Kasi pagka dumating yung panahon po, ma'am, na talagang tag-ulan, kailangan aniin agad. Eh pag sa tao, ma'am, 1 linggo bago iligpit ang palay, ibibilad pa. Ibig niyo pong sabihin, magre-renta po kayo? Oo, bali renta po yung kanya lang po ang mahalang bayad puro, ma'am. Opo. Ako si Miguel Santos Jr. na taga-Bunga Menor, Bustos. Na 60 taon na halos nagsasaka. 7 taon pa lang nakabuntot na kay tatang. Meron kami sariling 1 hektarya. Meron din akong inaanuhan na porsyentuhan na malong din para makatulong na pantustusod sa mga anak ko. Mga 5 lugar din yung ginagawa ko na porsyentuhan na 10%. Pantulong din doon sa mga inaani ko sa sarili namin kasi kulang. Ang problema namin, yung pagdating ng tagulan, yung dating ng mga bagyo, yun ang sumisira sa aming palay, kanya hindi kami umaani. Tapos yung mga bili na gamit sa bukid, puro mahal. Halos ang halos umiikot lang din ng pera namin sa pagsasaka. Utang, bayad, gano'n. Kulang kami ng gamit para mapadali ang trabaho talaga sa bukid. Ang nagpapalakas ng loob namin mag-asawa, yung mga anak namin. Hindi kami makahinto dahil tsaka natutuwa rin kami at napagtapos namin mga anak namin. Kahit mahirap ang pinagdadaanan namin. Hindi kami sumusuko. Ang namin samahan, natutulong kami sa oras ng pangangailangan. Parang gumagaan sa kalooban mo yung nagkakatulong-tulong kayong samahan. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nagbabalik ang Si Manoy ang ninong ko. Itutuloy natin ngayon ang kwento ng mga magsasaka ng Anbuspa Irrigators Association sa Bustos, Bulacan. Ako po si Joel Gatus, Vice President po ng Anbuspa IA dito po sa Bustos, Bulacan. Joel, ikaw ang youngest na farmer. Ako po. Tama ba? Ako po. Ilang taong ka na ba nagfa-farming? 27 years na po. 27. Paano ka napunta sa pagsasaka? Maaga po kasi kung nag-asawa eh. Ilang taon? 19 po. 19. Po. Kaya po hiningi ko sa lolo ko yung bukid para po magsaka. Yung pong bukid namin, bali po tenant ako. Tenant si lolo, meron po kaming kasama. Joel, meron bang mga instances o mga pagkakataon na sobrang hirap ng buhay? Nung panahon po nung bumagyo ng kay Undoy, pati po dito sa amin, naapektuhan. Halos yung aming pong palayan na wipe out, wala pong inani, ang gastos po namin nun, panay utang. Kaya po, nabaon din po kami sa utang. Saan ka kumuha ng lakas? Bakit hindi ka gumive up? Ay doon po sa mga anak ko, tsaka sa pamilya ko po, na hindi kailangan huminto yung buhay. Vice President ka ng Anbuspa. Ako po Ano yung mga challenges nyo bilang sa association nyo? Ano ba yung mga minimithi mo or kayo mismo lahat ng mga miyembro? Doon sa amin sa Anbuspa, isa po naming hinahangad sana, yung pong mapadali yung pag-aani po sana nung aming mga palay. Sa pamamagitan ng... Doon po sa, kung meron po sanang harvester o yung
tinatawag na halimaw, mapapadali po yung pag-aani namin, tsaka po medyo makakabawas po kami ng gastusin. Meron naman po ditong naarkila na Halimaw. halimaw. Kaya nga lang po, 14 kaban per 100 kaban na maaani. Okay. Eh kung meron po kaming sariling halimaw, matutulungan po namin yung magsasaka na miyembro namin na mapababa yung gastos po. Ano nga ba ang solusyon sa nanganganib na kinabukasan ng mga magsasaka ng bustos at ng agrikultura sa kanilang probinsya? Ngayong umaga, para talakayin natin ang kalagayan ng mga magsasaka ng Ambuspa Irrigators Association ng Bustos, Bulacan. At kung ano ang mga mailalatag na solusyon sa kinakaharap nila mga problema. Makakasama natin ang mga resource persons na sina Mr. Roland F. Ruiz, Science Research Analyst ng Philippine Center for Post-Harvest Development Mechanization or PhilMech. At kasama rin natin si Ms. Elma Mananes, Chief Field Operations Division Chief ng Department of Agriculture Region 3. Magandang umaga sa inyo. Ang una kong gustong tanong sa inyo, sa mga eksperto natin, tama ba na mahirap maging isang magsasakang Pilipino? Gayong we are an agricultural country. Bakit mahirap? Ang dami na, di ba? Yan ang pangunahin nating produkto ay bigas, supposedly, di ba? Bakit? Ano ba ang mga hamon na kinakaharap ng ating magsasaka dito sa bansa? Sa totoo lang po, talaga naman pong napakahirap magsaka. Di ba po? Yung trabaho lang po ng magsasaka na pagtatanim ng iba't ibang produkto na ikinakain po nating mga mamamayang Pilipino ay napakahirap na po. So, lalo pa po yung mga dagdag pa na mga factor na nakakaapekto po sa kanilang pagbubukid, sa kanilang pagsasaka, unang-una na po dyan yung climate change. So alam naman po natin sa ngayon, yung climate change na nararamdaman natin, hindi lang po yung mga magsasaka ang naapektuhan ng climate change. Tayo po lahat ay naapektuhan sa climate change, lalo po ngayon na nararamdaman natin yung mataas na init factor na nararamdaman natin. Opo, El Nino. Todong init na ito. Opo, na yun po ay talaga pong unang-una po talagang naapektuhan ang agriculture sector or sektor ng agrikultura dahil talaga pong nakasalalay po sa panahon ang pagsasakahan ng ating mga magsasaka. So marami pong kagaya po ngayon, may mga affected po ng El Nino, walang enough na supply ng tubig, na kung saan po sila ay nakapagtanim na, kung wala pong enough na supply ng tubig, yung kanilang sakahan, posible po na wala po silang maani doon sa kanilang mga tinanim. So pangalawa po, na isa pang factor ay yung patuloy nagpataas ng krudo or ng oil. Dahil basically po, ang pagsasaka po ay nakadepende po sa krudo, yung halaga ng krudo. Dahil basically po, pag mataas ang krudo natin, mataas din po yung magiging cost of production nila dahil po ang pagsasaka po ay nakadepende sa krudo, lalong-lalo na po doon sa mga fertilizer na ginagamit, na kung saan po ay yung paggawa po, yung presyo ng fertilizer. At the same time po, may mga sakahan po tayo na nakadepende po sa krudo sa pagpapatubig or sa paggamit po ng mga pump and engine machines Na kailangan na kailangan po nila. Pangatlo po ay yung aging farmers natin. So isa po sa mga nakikita nating magiging problema natin sa sektor ng agrikultura ay yung mga tumatanda na pong mga magsasaka. 59 years old yata Opo, yung average age po. natin. So, 55 po yung 55 to 59, based on study. Gano'n na po katatanda yung mga farmers. Dapat pa-retire na sila nun, di ba? Actually po, opo, dapat. Ang tanong, sinong papalit? Sino papalit? Papaano yan? Yan Dahil nga po, maraming malaki ayaw pong na. challenge po yun sa sektor ng agrikultura. Kaya po ang Department of Agriculture sa ngayon pa lang po ay nag-iisip na ng paraan on how we can encourage youth to be engaged in farming. Ano yung mga programa ng gobyerno na pwedeng ibigay sa ating mga magsasaka? No? Itong malwa, may El Nino. Yes. No? Yung mga nasasalantay kanilang pananim. No? Tagtuyot ngayon, ang daming lugar, talagang yung mga tinanim nila, talagang natuyo na, no? Hindi na maani. Sa ating pong departamento ng Department of Agriculture, marami po tayong interventions na ipinamimigay para po ma-address yung mga problema natin sa kalamidad, sa peste, sa bagyo. So marami po tayong mga nakapila dyan na yung mga affected farmers po natin ay binibigyan natin ng interventions or ayuda kagaya po ng mga binhi,
yung libreng binhi at saka yung mga fertilizers para po Pero just ito in dapat case. dumating ng tama sa Opo, oras. yun kasi po ang laging atin late. po. Kasi importante kung kailan nila maitatanim ang lahat, eh, Yes di ba? po, opo. Yun po yung pilit po nating ina-address na sana dumating po ang binhi bago taniman po ng ating mga magsasaka para magamit po talaga nila. Si Roland, tanungin ko lang about yung post-harvest situation. Kasi nalaman natin yung challenges ng mga magsasaka natin ngayon na ang dami-dami pala. Pagdating naman sa inyo, yung mechanism and everything, ano naman ang challenges ng ating mga magsasaka? Yung sa amin po sa PhilMec, kami po kasi yung naatasan doon sa Rice Competitiveness Enhancement Fund under po ng Rice Tarification Law. Yung po yung Anong ibig sabihin nun? yung po yung taripa po na nakukolekta excess tax doon sa ating mga imported rice po. At pinupondohan po ito ng 10 billion per year. So sa amin po sa PhilMec, ang part po namin sa siguro doon sa mga kahirapan po na sa pagsasaka is yung kakulangan po sa paggamit ng mga modernong makinarya. So kasi sa modernong makinarya po, makikita natin, karamihan pa rin po sa mga rice farmers natin ay hindi po nila na gagamit itong mga makinaryang ito dahil nandun pa rin sila sa nakasanayan. Kaya yung po yung... Mano-mano pa rin. Opo. Ma-addressan din po nito yung sinasabi po ni Ma'am dun sa climate change. Dahil sa makinarya nga po, mas mapapabilis po natin yung proseso mula dun sa land preparation hanggang dun sa pag-aani. Kaya yung pong mga paparating na bagyo, halimbawa sa panahon ng pag-aani po, pwede na po nating ma-harvest agad yung ating mga palay para hindi Imbis na na po isang abutan. linggo, So, naliles na po yun. So, Malilesen. meron po tayong makinarya, yung rice combine harvester po, na kung saan kaya niya pong mag-harvest ng 1 hectare within 1 to 2.5 hours. And yung pong advantage po niya, dun sa traditional natin, nagagapasin, Walang ipapile, nasasayang. at idagdag ko lang din po, isa rin po ito sa nakikita namin na mapabalik po yung interest ng mga young farmers po natin, yung mga youth, lalo na po yung mga anak ng mga magsasaka. Meron po kaming advocacy sa PhilMec, yung tinatawag po na Youth for Mechanization. so paano to pinapalagana? Paano So, ba ito natin- po ay nagkakandak po kami ng iba't ibang info disseminations and trainings po na ini-invite po namin yung mga kabataan, especially yung mga anak ng mga rice farmers. At pinapakita po namin na hindi po mahirap mag-farming kapag gumamit po tayo ng mga makinarya po. Kailangan din mag-evolve. Pero importante dyan kasi para maingganyo natin yung mga kabataan, Oo, eh. kailangan, pwera sa hindi mahirap, kailangan may kita. May Yes kita. po, at assurance naman po yun na pag tayo ay Yung gumamit endgame, ng makinarya. Pero may yung kita. mechanization kasi, Jelly, pag na-mechanize siya, isang way kasi yan na bumaba yung production cost. No, kasi yung component ng production cost natin, if I'm not mistaken, napakalaki nung kinakain ng labor. Sa labor, Sa malaki labor po ang cost. portion niya. Meron bang ibang programa na yung mga ganito? Halimbawa, ngayong El Nino, Yes po. ano yung mga financial assistance na Na pwede binibigay? binibigay ninyo? No? Bali, Dati alam ko meron yung tinatawag na Sure Aid. yes sir. So yung Sure Aid po or Survival and Recovery Financial Assistance po natin, yun po yung parang loan natin sa mga affected ng mga kalamidad, kagaya po nitong El Nino or kaya ng pagbaha o kaya ng peste, na pinapautang po as production loan sa ating mga farmers para nga po makarecover yung kanilang pagkalugi. So ito po ay zero interest with no collateral, basta po identified na affected sila ng mga different damages na causes by The weather. typhoon, the weather, Oo. the El Nino or whatever. Magkano yan? Magkano yan? 25,000 po. 25,000. Yes, for production But how do you qualify? Yes. Di ba, doon naman ang problema minsan kasi kung paano mo maibibigay yung mga documents, yung mga papeles na kailangan Apo. para makuha mo yung assistance na yan. Kasi minsan doon Alam mo, yan, hirap yan yung... Ang hirap eh. Even sa ating land bank and Opo, DBP, yan yung isang naririnig natin lagi, no, na isa rin yan na actually na kinausap na natin sila. Yung napakaraming requirement. No? Pwede ba natin itong alalayan sila tungkol dito sa pag-uutang sa DBP, land bank? Actually, pinag-uusapan naman po ng higher management natin kung paano nga ba natin mapapadali yung mga requirements pagdating sa Yes, pangutang. So, siguro po, yun lang na there are instances nga lang din po talaga na si farmer mismo ay medyo hindi nagiging open to all the requirements kasi alam naman po natin sa yung government requirements natin na nag-undergo sa mga audit
findings. So kailangan po talaga Considering yung mga farmers natin, paghingian mo ng magkano ang projected income mo dyan? Paano nila gagawin Paano yan, nila di ba? magagawa? Paano gagawin Tingnan mo yan? pa na sa kilometrong requirements, paano na yun, di ba? Yun din po yung sana makita din po ng higher management natin. And So sana siguro- po makatulong din po kayo Yes, kung oo. Wilbert Actually, when it inano comes ko to na yan, kinol ko na yung attention yan. In fact, Land Bank and DBP. Even DA, during the last budget deliberations, actually sinabi ko na yan, no, to streamline, simplify, and liberalize. So, of course, without forgetting yung COA requirements. No? Pero kailangan natin balansehin kasi ito. Gusto kong tanungin din yung, yung tungkol sa post-harvest facilities. Ano ba yung lagay niyan ngayon? Kasi meron akong panawagan dyan. Si Roland. Mga post-harvest facilities na dagdagan yan. No? Dagdagan. Kasi wala silang mapaglagyan ng Mapaglagyan, kanilang yung mga mga inani. yung mga Especially ngayon, El Nino. Yung mga lugar na Mainit. anihin na, no? Oo. Kaya lang hindi pa Walang paglalagyan. walang paglalagyan kasi hindi pa naman peak season. No? Di ba? O, sibuyas. Yes po. Kailangan i-store muna yan, no? Actually po, doon po yung isa sa mga concentration natin sa under rice program at saka po yung high value crops natin Yes, for oo. the onion. So, meron po tayong mga facilities na pinapatayo, yung mga warehouse po natin, kung saan doon po nilalagak or ini-store yung mga ani natin, ng ating mga And magsasaka. hopefully, it will be easy for them to actually bring their stuff there. Yes Kasi, po. syempre, I'm sure magkakagulo sila sa unahan sila ng pwesto doon, ano? Then when it comes to onion naman po, meron po tayong mga cold storages na pinapatayo po. So basically, in Nueva Ecija and Tarlac, Meron na. meron na po, marami na po tayong Kasi yun ang napatayong nangyari cold last storages. time. Kaya naging mahal ang onions, Oo, di kasi ba? mga farmers, dahil kinuha na ng lahat ng mga Opo. traders yung cold storage, wala nang mapaglagyan. That's why kailangan government ang Opo. magtayo So niyan. actually po ngayon, ongoing pa rin po yung pagpapagawa, pero may mga natapos na po. Ito po ay under po ng Philippine Rural Development Project. This is a World Bank funded po na nagbibigay po ng pondo para po sa mga So ongoing na to. ongoing po yung construction. And more Meron pa. din pong high value crops development project na cold storages. Gusto ko lang itanong sa inyo yung status. Itong RSBSA natin, no? Itong Registry System for Basic Sector in Agriculture. Kasi for the last 2 years, ito talaga yung lagi kong gustong tutukan at ayusin. No? Ano ba ito? Ano to yun? Ito yung registry system ng mga magsasaka natin. No? Na kumbaga, dapat nakarehistro ka dyan para lahat ng mga ayuda ng gobyerno, lahat ng programa, mabigyan ka. No? Ang problema kasi nito, napakagulo eh. Naaayos. Ang gusto ko kasi mangyari nito, i-digitalize na to or i-computerize. No? Yes. Kasi ngayon, mano-mano eh. Ay, nakasulat lang, by hand. So, halimbawa, meron akong nakuhang kwento dyan, no, na yung isang magsasaka nagreklamo, minalas-malas daw siya yung gustong burahin nung samaw sa Municipal Agricultural Office kasi dumadaan yan eh. No? Yung namatay na, yung nasa ibabaw niya, ang nabura yung pangalan niya. Ay, lagot. Oo. So, may mga ganong kwento, no? And then may mga kwento naman na porke itong isang magsasaka, hindi supporter ni Mayor, hindi na inilista. Yung nilista, yung mga kasambahay ni Pwede Mayor. ba yun? Yung mga Ganon? driver ni Mayor. Ganon na nangyayari. Kaya gusto ko sanang mangyari nito is i-geotag and i-computerize. No? So yun ang gusto ko malaman kung ano na yung... Anong update? Opo. Actually po yung sa RSBSA natin, computerized naman na po siya kasi it's a portal kung saan lahat po nga ng mga farmers natin. Computerized na siya, Opo. Kasi the Naka-system last, na po talaga siya. Oho. So, So, ang ano po nun, ayun nga po, around 500 na 494,000 farmers na po ang naka-enroll sa Central Luzon. Ang ano lang po ngayon, para po ma-check talaga, kasi basically po, yung enrollment ng mga farmers ay nag-e-emanate po sa mga Municipal Sa MAU. Agriculture Office. So, sila po yung nagpapa-enroll sa mga farmers natin. And then, pagka nakapag-submit na po sila ng enrollment form, saka po natin siya ini-encode doon sa system. So, malaking tulong po talaga yung RSBSA sa atin kasi yun nga po, kahit pa paano na minimize po natin yung mga hindi farmers or sabi nga yung magsasako. Na hindi magsasaka, kundi magsasako na nakakakuha ng mga mga intervention. ayuda. So hopefully po magtuloy-tuloy nga po. Sabi niyo nga po, Manong Wilbert, ay sinusuportahan niyo po Yes, yung oo, RSBSA. talagang So inaano yun po natin. yung kailangan po natin talaga para magkaroon po tayo ng kumbaga real picture ng land, agricultural land. Last, gusto kong itanong dyan, yung crop insurance natin. Opo.
Kasi Ano yan po yung ang crop insurance? Yan ang isang Paki-explain. talagang... yung crop insurance kasi natin sa ngayon, voluntary and then 20% coverage. Yun po yung pag merong kalamidad, Pwede sila May makaklaim. mapagkukuhanan. at least sana It is insured. makabalik kahit puhunan man lamang at hindi utang yung naiiwan. No? So ano bang stand ng DA natin tungkol dito? Meron, existing pa rin naman po yung Philippine Crop Insurance Council po natin na every calamity po na nagaganap, sila po ay pwede pong mag-enroll sa PCIC. So dahil nga po yung sa nabanggit nyo sa registry RSBSA, lahat po ng farmers na registered sa RSBSA ay automatic po qualified sila to apply sa PCIC. Pero kailangan po nilang mag-apply. Dapat sagutin ito ng gobyerno. Mas ng maganda DA. po kung Oo. ganun. Dapat sagutin. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, Jelly, lalo ngayon, tagtuyot, may kalamidad. So, nagtanim, natuyo, namatay. Walang nakakabalik sa magsasaka. Pati puhunan, nawawala. Puhunan nawawala. Ubus. Magkakautang pa nga. Utang ang naiiwan. Oo. So, yan yung isang aktibo nating isusulong. At maparamdam sa kanila na sila ay importante. Antes. Maraming salamat sa ating mga bisita sa mga insights na inyong ibinahagi para matugunan ang problema ng mga taga-Anbus pa. Sa aming pagbabalik, kikilalanin naman natin ang mga kabataang kinakalingan ng bahay at yaman ni San Martin de Porres sa Bustos. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Dito rin sa Bustos, Bulacan, matatagpuan ang bahay at yaman ni San Martin de Porres Incorporated. Isang bahay ampunan na kasalukuyang kumukupkop sa 100 kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Good morning, John Mark. Maaari ba magpakilala ka sa ating mga televiewers? Yes po. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si John Mark Bayanay, 30 years old. Ako po ay isang social worker po dito po sa bahay at yaman ni San Martin de Porres. Pwede mo ba akong kwentuhan paano at kailan nag-umpisa ito? Ang San Martin de Porres po ay nagsimula po siya taong 2002 sa pamamagitan po ng isang feeding program po sa Bangbang po sa Metro Manila. Then, nag-decide po sila noong November 2002 na magtayo po ng isang shelter sa Bangbang din po, no? Then, yung mga bata po na inaalagaan po nila doon ay umaalis po. So, naghanap po sila ng lugar kung saan magtayo sila ng isang stable na residential facility. Dito sa Bustos, may mga taong mabubuting puso na nag-donate po ng lote. Ano ba ang layunin ng ating Children Formation Center na ito? Unang-una po sa lahat, yung mga bata po kasi na yan ay galing sa iba't ibang klase ng pamilya na iba't ibang karanasan. So ang layunin po natin dito ay matulungan po yung mga bata na maibalik yung, ma-restore natin yung social functioning po ng mga bata natin. Matulungan po sila na makapag-aral, mahubog po sa mga gagandang asal, then mailapit natin sa ating Panginoon. Hanggang kailan sila pwede magstay dito? Ang sa ngayon po ang ating mga bata ay inaalad po natin mag-stay dito ng hanggang 18 years old. Then nakikipag-partner po tayo sa mga ahensya kung saan nagbibigay po ng mga vocational training. Nagbibigay po tayo dito ng mga training. Halimbawa po yung mga sa electronics. Okay. Then yung sa baking, food processing. Then yung mga bata pa sa mga instruments din po. Tinuturuan din po natin sila, no? Then sa agriculture din po. Then sa fisheries din po. Gaano ka-importante sa'yo at sa Children Formation Center na ito na dapat ay pag bago umalis yung bata ay meron siyang nakahandang magandang future? Siyempre po, sa pangarap po natin yan kasi masarap sa pakiramdam na aalis yung mga bata natin dito na ready na sila na harapin yung buhay sa labas, na magtrabaho dahil alam nila, tiwala sila sa sarili nila. Ako po si Martin Gomez, 15 years old. 3 years na po akong residente ng San Martin de Porres. Una po, napunta po ako sa Bethlehem, nasakop din po ni Father Boyet. Dinala po ako ng nanay ko po sa Bethlehem dati kasi nga po, dahil po sa family conflict po na nangyari po sa amin. Lagi na lang po nag-aaway yung nanay-tatay ko. Tapos nadadamay po kami sa galit na
namumuo po sa loob ng bahay namin. Napapansin ng nanay ko na hindi kami nararapat sa ganong buhay. Kahit masakit sa kanya, kahit mahirap, kailangan niya kaming ilayo para matamasa namin yung magandang buhay. Ang natutunan ko po dito sa San Martin na napaka-importante, yung sa edukasyon po dito. Dito po ako nakapagpatuloy na pag-aaral. Isa pa pong natutunan ko dito is yung mga skills na itinuro sa akin, tulad ng pag-play po ng violin instruments. Pagsali po sa seminar training ng agriculture, sa food processing from VSU, na tumutulong din po dito sa San Martin. Isa pa nga po na pinaka nagagamit ko sa ngayon is yung pagpa-flower arrangement po. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi God has a really good plan and good future for me and sa lahat ng bata na nandito. Ako po si John Lambert Cruz Querido. Napunta po ako dito 2015. Naulila sa mga magulang. Yung nanay ko po, amatay na at yung tatay ko po, at hindi ko rin po siya alam kung nasaan. Natulong po sa akin ng San Martin ay yung magdasal at yung disiplinahin yung oras at yung ugali. Ngayon po, nakatapos na po ako ng grade 10. Ngayon po kasing nag-senior po ako, hindi ko na po pinagpatuloy. Inamin ko po may na rin po ako sa academic. Mas inano ko po yung kung ano yung skills na meron ako ngayon. Ako po si Arman Rivera, 18 years old na po ako ngayon at 9 na taon na po ako dito sa San Martin. Paano ka napunta dito at bakit? Napunta po ako dito noong 2014. Inadapt po ako ng isang pamilya before and then kakilala po ni Father Boyet yun. One time po, tinanong po nila ako kung gusto ko daw po ba makasama yung dalawa kong kapatid. Pumayag po ako. So, iniwan daw po kami ng magulang namin sa gitna ng bukid. Binuhat niya po ako, kasama po yung ate ko. 2 araw po siya naglalakad, pasan-pasan ako ng kuya ko. Wala pa po kaming kain ng tubig lang po. Sabi ng kuya ko, may nakita siya isang pamilya. Tapos, nagmakaawa daw po siya doon na kunin po ako para makasurvive. Pagkakuha po sa akin, kinuha din po sila ng iba pang pamilya kaso hindi po ganun ka-yaman kaya pinunta rin po sila dito. Ano yung mga, kung meron man, naging biggest na challenge mo dito or sa buhay mo? Isang bagay lang po, yung kapag nakikita mo ibang bata na may dalo tapos ikaw wala. Kaya hindi po ako nawala ng pag-asa, hindi ako na-down. Kapag may dalo yung mga kasama ko dito, niyayakap ko si Father. Ano yung siguro biggest lesson na natutunan mo dito? Tanggapin yung sitwasyon na kung anong meron ka ngayon. So wala na po akong magagawa. Umiyak man ako ng umiyak, sisihin ko man yung magulang ko, magkakaroon lang po ako ng kasalanan. Ano ba yung mga natutunan mo dito na sa tingin mo ay madadala mo sa labas at sa tingin mo ay makakatulong sa'yo na mabuhay? Natapos ko po yung NC2 po ng baking. Marunong po ako mag-bake and then marunong din po ako tumugtog ng instruments. Pati po yung sa agriculture po. Tinuruan din po kami Hindi ka magtanim? Apo. Ano mga naitanim mo na? Mga natinim ko po dati is talong, kamatis, sili, okra, pipino. Arman, natutuwa ako na parang nalulungkot sapagkat ikaw ay handa ng parang feeling ko ngayon magulang ako na ready na akong i-let go ka. Good luck sa buhay mo. Thank you po. Nakakaantig talaga lalo na para sa isang ina na katulad ko na marinig ang kwento ng mga kabataan kung hindi na ulila sa kanilang magulang ay inabandona. At para talakayin ang usaping ito tungkol sa mga kabataang kinakalingan ng bahay at yaman ni San Martin de Porres, makakasama natin ngayon si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao at si Ms. Ira Ronali P. Santos, Senior Science Research Specialist, DOST Region 3 and PSTO Bulacan. Magandang umaga sa inyo. Welcome! Eto na, sa record ng DSWD, ilang mga kabataan ang ngayon ay nasa mga bahay ampunan?
Batay po dun sa record ng DSWD, particularly ng aming attached agency, which is the National Authority on Child Care. Noong 2023, meron po tayong mahigit 4,000 na mga bata na nasa mga child caring agencies. Ito po yung mga privately run organizations that are registered and licensed with the DSWD. Sa mga DSWD residential care facilities naman po, meron kaming mahigit 1,700 na mga bata. Anong ibig sabihin? Anong pinag-iba? Residential care facilities? Anong ibig sabihin? Ito pong nakatira. Yes, ito pong DSWD residential care facilities, these are managed by the department Okay. na mga facilities no, that offer 24-hour group living on a temporary basis for the poor, vulnerable, and marginalized children. Ngayon, alam naman po natin that the DSWD alone cannot perform the mandate on social welfare and development. Kaya po tayo meron mga social welfare and development agencies na tinatawag. These are NGOs, private institutions that are registered and licensed with the DSWD to operate as social welfare and development agencies. So meron din po mga particular na mga organisasyon na nag-cater sa mga bata who have been abandoned or neglected. But this is residential, meaning dun sila nakatira for the time being. Tama po. Pansamantala. Hanggang Pansamantala. umabot sila sa edad na... Habang idinalakad po natin yung kanilang placement. Dahil itong mga bata po ay tinatawag po natin Nahanapan din, syempre, hinahanapan rin natin ng pamilya. Because we've always believed that children should always be given a family. That is their best interest. Tama. Ang best interest po ng isang bata encompasses security, emotional security, survival, protection, and of course, developmental needs. Tama. At yung pagkakaroon po ng isang pamilya ay napakahalaga sa kanila. Ngayon, in cases na yung mga bata ay abandoned, neglected, o talagang hindi po kayang ibigay ng mga magulang yung kanilang responsibilidad and exercise their parental authority, nagkakaroon po tayo ng involuntary commitment. At obligasyon po natin na hanapan ang mga batang ito ng pamilya na kukupok sa kanila and would treat them as their own. At maibigay yung kanila pong pangangailangan. Kung kaya nga po, habang sila ay nananatili sa mga child caring agencies o ating mga residential care facilities, sila ay ina-assess natin at tinitiyak na merong certificate declaring them as legally available for adoption. Only then can we subject them for adoption. While they are there, they are educated, pinapaaral sila, tinuturuan sila ng mga maraming bagay-bagay na dito naman papasok syempre si Miss Ira. Ano ba yung mga tools na ibinibigay sa kanila? Sa ahensya po ng DOST, nagkaroon po ng connection ang ahensya namin taong 2020. Alam naman po natin kung ano nangyari in 2020. Pandemya po noong mga panahon na to. So, yung proyekto po, it's a collaborative project between DOST Central Luzon, Caritas Manila, if familiar po kayo, and the DOST Philippine Council for Agriculture, Aquatic, and Natural Resources for Research and Development, or yung tinatawag po nating DOST PICARD. So, si DOST PICARD po, siya po yung nag-fund dun sa naging project sa bahay at yaman ni San Martin de Porres. So nakapagbigay ng DOST Yes dito po, sa... ng assistance. Ibigay na po at na-implement na po natin yung mga tulong. Ano yung mga tulong na ito? Yun po, sige po. Dahil bigyan ko po kayo nung context sa naging proyekto po. No? Ano yung naging konsepto ng proyekto? So dahil pandemya po nun, isa sa naging major problem po ng buong mundo ay yung supply po para sa pagkain, commodities. And ang naging tulong po ni DOST para sa isang community katulad ng San Martin ay mga technology or SNT-based solutions para maging Sustaining sila sa mga panahon So, katulad hindi lang ng pandemic. binigyan ng Yes mga po, ganito, opo. Tinuruan, binigyan sila ng technology, mga equipment. At the same time, in-equip din sila ng mga trainings para maging sustainable po yung paggamit. Ano itong mga trainings na binigay sa kanila? Meron po kaming mga project or technology interventions na binigay related sa smart hybrid rice production. Smart? Hybrid rice production po. Hybrid rice So, production. Meron din po kami for vertical garden or vertical
vertical farming system and aquaponics technology. Then brown rice impeller mill para makapag-produce po sila ng brown rice sa mismo community po ng Bayat Yaman ni San Within Martin. their, Yeah, yung within the lupa community, nila. yes po. And then vegetable garden, mga using yung normal or traditional way po natin ng pagtatanim. Na-implement ba nila lahat na itong tinuro? Yes po, na-implement po at kasalukuyan pa rin po nilang ginagawa ito. At So nababawasan yung gastos nila kasi self-sustaining. Yes po. Lahat ng tinatanim nila, sila na nag-harvest, sila na gumagamit. Itong mga batang ito, there will come a time na lalabas ito, di ba? So, ano bang tulong ang pwede Ang natin? pwedeng ma-secure ng mga batang ito na Tama po. not just monetary, but also Yes, yes, parang yes. maybe work Yes. or whatever. Tama po, Ms. Jelly and Kong. Kung halimbawa po na hindi nagkaroon ng placement yung bata na nasa child caring agency o nasa residential care facilities, ang gagawin natin is i-reintegrate siya doon sa community. Reintegrate, no? The word is reintegrate. Tama po, Paano yun? i-reintegrate Paano? natin. What is the process? How is it done? So while they're in the child caring agency or in the residential care facility, meron tayong tinatawag na independent living program. Inihahanda natin yung bata na Mabuhay mag-isa. na mabuhay mag-isa. So, ganun pa rin, meron tayong mga tinuturo na mga skills sa kanila at continuous yung education, assistance na ibinibigay. Ano po? Kasi habang sila ay nasa ating mga facilities, meron tinatawag na case management. And kung doon sa case management, nakikita natin na ang kailangan ng bata ay edukasyon, meron tayong tinatawag na case referral pathways. Rini-refer natin doon sa institution that could provide that specific intervention. Kaya kung halimbawa sa center sila ay naturuan about agriculture and na-steer yung kanilang interest and they wanted to pursue higher education, pwede nating i-refer sa CHED o sa mga learning institutions that offer scholarships para nga po So, sa makapacity labas na yun. Lalabas na sila Yes. doon. Balikan natin ng San Martin de Porres, parang sila naman ay talagang doing their best, making things work. You are familiar with them. Tama so, po. what is the stand of your agency with regards to them? Well, ang kagandahan po nito, siya ay isang registered and licensed facility. Ano po? So, sila po ay tinutulungan din ng DSWD in terms of capacity building. We are also monitoring na yung kanilang mga programs, activities, and projects conform with the standards being set by the DSWD. Yeah, idagdag ko lang din po doon. No? Aside doon sa pinaka-purpose na mabigyan sila ng ready source of food po doon sa within the community, isa din po talaga sa pinaka naging objective ay ma-introduce yung mga makabagong teknolohiya po sa larangan ng agrikultura doon sa mga kabataan natin na inaalagaan po ng San Martin de Porres. So, mula po doon, baka magkaroon sila or ma-improve natin yung interest nila na pumasok sa career related to agriculture. At sana nga, baka pwedeng mag-merge kayo at mag-join forces para hindi lang San Martin de Porres ang maka-experience nito, kundi more institutions. That's correct. Naku, walang bibitiw dahil sa aming pagbabalik. Malalaman na natin ang mga munting handog para sa ating mga kababayan dyan sa Bustos, Bulacan. Dito lang yan, syempre, sa Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Matapos nating malaman ang problema ng mga magsasakang miyembro ng Anbuspa Irrigators Association sa Bustos, Bulacan, ano nga ba ang konkretong solusyon na pwedeng ilatag para sa kanila? Manoy, Wilbert. Para sa Anbuspa Irrigators Association, para agaran po nating matugunan ang mga problema nila, ang ating mga short-term solution ay ang pagkakaloob natin sa kanila ng mga palay seeds, vegetable seeds, fertilizers, at of course, yung combined harvester. No? Yun ang pinaka-importante, no? Combined harvester, bibigyan natin sila niyan. No? And ang ating long-term solutions para sa kanila, of course, yung patuloy na pagsasaayos ng RSBSA, no? Para sa patuloy or para sa mas accurate or mas tama na pamamahagi ng mga ayuda, no? At serbisyo sa ating mga magsasaka. Of course, yung pakikipag-ugnayan natin sa DA at sa IRI, yung International Rice Research Institute, para sa pagsusulong ng mga climate resilient crop varieties, no? Para ito yung gamitin nila, no? At para maibsan naman yung epekto sa kabuhayan nila pag meron pong mga nangyayaring ganitong
tagtuyot, mga El Nino, La Nina, yung mga ganitong climate change. No? And of course, yung pagsasanay mula sa TESDA at sa Agricultural Training Institute o ATI at tulong mula sa PhilMec, no? Sa maintenance, no, dito sa mga equipment na binigay natin. Oo, yes. na harvester, no? Yung pag-maintenance kasi nito, importante, no? Correct. Para Baka tumagal. masira naman kaagad. Baka masira agad, no? At siyempre, yung tamang paggamit din, no? Tuturuan natin sila, no? And yung pong scheduling ng crop calendar, no? Yung pagtatanim. Ituturo din sa kanila. Kailangan po natin, kasi dahil nga sa climate change ngayon, naiiba yung dapat tama ang timing. panahon. Yung timing, no? Salamat, Manoy Wilbert. Ngayon, alamin naman natin ang reaksyon ng mga magsasaka ng Anbuspa sa mga ipinaabot nating tulong sa kanila. Panoorin niyo to. Nakakabilib talaga ang pagsisikap ng mga magsasaka sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Bustos, Bulacan. Kasama ko po ngayon ang bumubuo ng Angat Bustos Pandi Irrigators Association na pinapangunahan po ni Sir Edgardo Gunita. Sir, hello po. Hello po. Naunawaan po namin ang inyong hinaing dito sa Angat Bustos Pandi Irrigators Association sa mga kakulangan po sa resources, sa equipment po, ayan mga nasabi nyo kanina sa pagsasaka. At dahil gusto po namin kayong matulungan talaga sa aming munting paraan, nako, tanggapin nyo po itong regalo mula sa programang Si Manoy ang Ninong Ko. Nandyan po ang bags of palay seeds! Yee! Opo, talaga palakpakan tayo. At syempre, meron din tayong bags ng mga fertilizers. At syempre, hindi lang yun, meron din tayong mga bags of vegetable seeds. At eto na po talaga. Eto na po ang tingin ko ay talagang ikasasaya nyo. Ang Combine Harvester! Yay! Ayan na! Yay! Nakikita nyo ba? Parating na po siya. Yay! Sir Edgardo, ano naman po masasabi nyo? Unang-una po, nagpapasalamat po yung pamunuan ng Anbuspa Irrigators Association sa pinagkaloob po ni Congressman Egbert Tilly ng Combine Harvester. Para sa aming mga magsasaka dito po sa nasasakupan ng Angat Bustos Pandi Irrigators Association. Yay! Naku, Joel, ikaw naman, bilang Vice President, anong masasabi mo? Unang-una po, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Che. Yun yung programa na si Manoy ang Ninong Ko at na pagkalooban niyo po kami ng mga pangangailangan namin sa pagsasaka dito sa Anbuspa Irrigators Association na ito nga po ang combine harvester na makakatulong po sa amin para mapabilis ang aming pag-aani. Maraming salamat po. Congratulations sa inyo. Saludo po kami sa inyong katatagan at kasipagan at naway makatulong po ito na mapagaan po ang inyong mga pasanin. Naku, alam nyo ba? Tuloy-tuloy pa po ang suporta sa inyo ha. Hindi pa po dyan nagtatapos yan. Pero babalik muna tayo kay kasamang Jolly at of course kay Manoy Wilbert. Mula naman sa mga kababayan nating magsasaka, pupunta tayo sa bahay at yaman ni San Martin de Porres sa usapin tungkol sa mga nasa child care facility gaya nito. Ano nga ba ang pinakamabisang solusyon para tugunan ang kanilang mga pangangailangan? Manoy Wilbert, ano ba sa tingin mo ang pinakamabisang tulong pwede natin ibigay sa kanila? Well, Jelly, no, para sa ating mga short-term solution sa kanila, para sila ay matulungan agad natin, no, pagkakalooban natin sila ng mga school supplies, mga farming materials at equipment na magagamit nila sa kanilang pagsasanay o sa kanilang training. No? Yes. And of course, ang ating pong long-term solutions dito, talagang kailangan nating ihanda itong ating mga kabataan dito, itong mga nandito, na pagdating ng panahon, pag nasa edad na sila at aalis na sila sa child caring facilities, ay nakahanda sila. No? Kaya mahalaga po itong ating mga pakikipag-ugnayan sa DSWD para patuloy na magabayan sila sa mga livelihood training, sa mga, yung pong siyempre yung paghubog sa kanila, at siyempre yung pong mga capacity building, kasama na yung mga pangangalaga sa kanilang mga mental health. No? Yes. Okay. And bigyan natin sila ng opportunity talaga. And then kanina, yung DOST naman, of course, yung pagsasanay ng DOST, pagdating naman sa food technology, learning project at iba pang mga training programs, para nga po nakahanda po itong ating mga kabataan
pagdating ng araw na sila po ay lalabas na. And then, maglalagay po tayo ng technical vocational training ng TESDA sa San Martin de Forest at DOLE para rin po din sa kanilang mga training, livelihood training and opportunities no, paglabas nila. Kasama na po dyan yung financial literacy training at of course yung pagsisigurado ng kanilang market linkages. No? And then yung pagsusulong ng alternative learning system dito po sa mga child caring facilities, kasama na ang mobile education para sa pag-aaral naman ng mga bata na nandito po sa mga child care facilities. No? Wow! Balikan nga natin ang mga taga-bahay at yaman ni San Martin de Porres para sa kanilang reaksyon. Panoorin natin. Very inspiring ang kwento ng mga kabataan po dito sa bahay at yaman ni San Martin de Porres. Kasama po natin ngayon si Brother Willie Vardalion, Vice President of the Board of Trustees. Sir Willie, thank you po. Ay, pinatunayan nyo na walang hadlang para sa isang taong nagsusumikap at nangangarap. At dahil po dyan gusto namin magtagumpay kayo sa inyong mga pangarap, susuportahan namin ang inyong mga skill-based trainings, lalo-lalo na sa agriculture and gardening. Kaya eto na, tanggapin nyo po ang munting handog mula sa si Manoy ang ninong ko, ang mga farming materials, ang mga school supplies, at syempre po ang mga equipment na maaari nyo pong gamitin. Ano masasabi, John Mark? In behalf po ng mga bata po ng Bahay at Yaman ng San Martin de Porres, gusto po namin magpasalamat sa programang ito, sa mga handog na pinagkaloob niyo po sa amin. Malaking tulong po ito para sa pag-aaral ng aming mga bata at sa pag-agrikultura po. Maraming salamat. Maraming salamat din sa inyo at sana'y masayang-masaya kayo. At dahil isang malaking agriculture community ang Bustos, Bulacan, ako tulong-tulong tayo sa pagsulong. Kasama po natin ngayon pa rin ang Angat Bustos Pandi Irrigators Association. Siyempre, Joel, represented by Joel, para maghatid din ng tulong at siyempre magbigay din tayo ng mga, magbahagi ka ng mga solusyon. Sa ngalan po ng Ambuspa Irrigators Association, kami po ay amin pong nais ibahagi ang natanggap po naming mula sa si Manoy, ang ninong ko, Yes. na harvester. Ito po ay aming sinishare sa mga bata dito sa Bahay at Yaman ni San Martin de Porres. Ayan. At syempre mag-a-assist din po kayo kung kailangan nila ng assistance. Di po ba Yung magbibigay? assistant po sa training ay amin pong sasagutin para po ma-train sila, yung mga bata, sa pag-ooperate po ng harvest. Yes, thank you so much, Brother Willie. Ano pong masasabi niyo? Unang-una po, salamat sa Diyos. Kayo ipaniwala namin isugo niya upang ang buhay na mahalagang galing sa Kanya ay maitaguyod, mapaunlad pa. At salamat sa programang si Manoy, ang ninong ko, na sa amin ding paniwala ay gawa ng Diyos. Salamat sa Anbuspa na magiging katuwang din namin sa pagtataguyod ng pagpapaganda ng buhay ng mga batang ito at ng kanyang pamilya. At maraming salamat din po sa oportunidad na ang si Manoy ang ninong ko po ay makatulong sa inyo. Maraming salamat po. Hay, naway mapanatiling buhay ang ating agrikultura dito sa Bulacan sa pamamagitan ng modern bayanihan. Ika nga, di ba, pay it forward, yun ang kanilang sinasabi. At syempre, saludo po kami sa mga magsasaka ng Anbuspa Irrigators Association at sana'y maging matagumpay din ang mga kabataan mula dito sa Bahay at Yaman ni San Martin de Porres. Congratulations po at maraming salamat. Good luck din sa mga kabataan natin at good luck din po sa inyo. Yes. Thank you! Nakakataba naman ng puso na nagiging tulay ang ating programa para maiangat ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan sa Bustos, Bulacan. At higit sa lahat, naging daan din tayo para yung mga natulungan natin sa Anbuspa ay mahikayat ding tumulong sa iba. Pero bago tayo magpaalam, syempre Manoy Wilbert, hindi pwedeng hindi ka mag-iiwan ng iyong makabuluhang aral at payo para sa ating mga manonood. Jelly, anuman ang estado natin sa buhay, obligasyon po natin ang tumulong sa higit na nangangailangan. Mas malayo po ang ating mararating kung tayo ay nagbabayanihan at nagmamalasakit para mapagaan ang pasanin ng bawat isa. Ikaw, ako, tayong lahat, walang hindi kayang lampasan. Ipanalo po natin ang bawat laban ng buhay para winner tayo lahat.
Maraming salamat, Manay Wilbert, at maaari pong mapanood ang ating mga episodes sa YouTube channel ng GMA Network. I-follow niyo po kami sa aming official social media accounts sa FB, si Manoy ang Ninong Ko, sa IG at TikTok naman, at Ninong Ko. Kita-kits ulit tayo next week, mga kapuso. Alas 7 ng umaga nationwide at alas 8 naman ng umaga via GMA Cebu para sa Central at Eastern Visayas. Dito lang yan, syempre, sa Si Manoy ang Ninong Ko. Lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa, ikaw, ako. Gaganda itong ating buhay, pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat.